Yun na, basta. Saturday, unboxing tayo. Yung na-unbox natin last week, nasa presyong 600, pero 7 case. Ito ngayon, nasa 600. Wait na. Wala yung kunti. Ito rin, nasa 600 lang din naman. Pero kasi full, full size. Or hindi, full size. Sorry, 60 keys. So, check natin. Wala akong masyadong expectation dito. Z-Friend parang hindi naman siya pangit. Hindi rin siya ganun ka-okay. I mean, so-so, pero tignan natin. Kasi ang puwapalag ang Z-Friend sa mga record natin, nakapag-try AG71 yata, AG85, 90, something ganun. Alam ko, kasi bago ko to bilhin, nag-check na ako ng Z-Friend. Parang daming lumabas na AJ0 something eh. So, anyway, buksan na natin para masilip na natin kung anong very goods or very bad dito. At eto na nga ang standard nilang box. Z-Friend. Yan. Okay. At mabilis lang tayong thumbnail. Babag. Okay. Nagre-record ba? Nagre-record. Kailangan ko na ayusin to. Napapansin nyo, ewan ko, pababari yata ito ng mababa ito picture. Mag-aisa tayo eventually habang nakaul si Mano. Anyway, so going back. So, Z-Friend AG61. Okay ba to? Presyo kasi nga. Punta na tayo sa presyo. Okay. Z-Friend AG61. 850 pero nakuha natin 618 or sabihin na natin 600 kasi 18 pesos. Parang shipping na yun. Okay, so ano ang maganda sa Z-Friend? Unang-una, presyo. Very budget friendly lalo sa beginner at gusto mo matry ang mechanical keyboard. Welcome sa... Parang ito yung nagsasabi sa'yo, welcome to mechanical keyboard. Anyway, so kung pinapanood mo to, malamang interested ka sa keyboard na to, tingnan na natin kung very good. Oh, before yun, ito pa pala yung ibang variants niya. Black gray, black white. Black white ang kinuha natin, syempre. White blue. Ito sana pipiliin ko. Kaso, yung nag-check ako, parang may nakita akong blue white. Sabi ko, ayoko. Pero, pero madalas sa keyboard natin, black white. For some reason, hindi ko lang napili yung blue. Pero, ito okay nga rin yata itong gray black. Pero anyway, so, yan. Ergo, maximize, domo shots. Okay, so standard box. Buksan na natin. Ano ang makukuha mo sa worth 600 for mechanical keyboard? Woo! Wow! Props dito. Una-una, meron silang extra keys or keycaps. Check lang natin ng mabilis kung quality ba. Pwede. Again, yung keycaps, naglalaro yung pinakamura, nasa 200. Depende kung saan mo binili or saan mo makukuha. At 200. So, again, may extra keycaps. Very nice. Meron na rin siyang kasamang extra switches. Just in case na masira. Katulad ng ginagawa ko. Nasisira natin yung mga switch. Ano to? Oh, meron na silang sariling... actually, parang meron na rin sila naman talaga. Z-Friend na switch. Temo feels siya. Na mas mabigat lang ng onte. Pero parang mas maganda yung quality nito. Feeling ko, mas maganda yung quality nito. At sinama na nila dito yung cute size lang na keycap puller or switch puller. Okay. Actually, goods na yung deal na yun ha. Ito ang pinaka nagpaganda. Medyo nawalan na ako ng pag-asa pero pagkakapa ko, oops, hindi nakadikit. Dalag. I know, wired keyboard. Pero, napansin nyo naman or nakita nyo naman sa ibang keyboards na bubuksan or na unbox natin. Wired keyboard siya pero literal na wired keyboard. Iba dun, membrane pa nga. May mechanical keyboard, nagre-range lang ng 800, 900. Pero ito, 600 detachable wired keyboard. Very goods. Yung quality, again, medyo makapal, hindi pwede na, papaliparin natin, 600. Okay, and dito na tayo sa main event, which is yung keyboard. Ooh. At syempre, naglagay sila ng manual. Why not, di ba?
Okay, manual. Boom, manual. Ayun lang yung manual. Post nyo na lang, pero okay. Okay. So, yun yung manual. At punta na tayo sa keyboard. Tabi natin yan. Buksan natin to. Alauna, alas 2. Sumasabit lang ng onte. Alas 3. Black, white. Feeling ko black, gray yung mas maganda. Okay. Again, price point. Huwag tayo lumayo sa price point. For the price of 600, ito yung makukuha mong quality na tunog. Oh. Wait lang, sumasabay yung kahol ng as. Kailangan natin ng magandang yung anti-kahol. Ako naririnig nyo, pero medyo nawawala na sila. Okay, ayan na. Just me yung marimar. Lapag natin, anong difference pag nakalapag? Nakahol pa rin sila. To be fair sa Z-Friend, medyo nag-improve yung quality nila. Eto, medyo bago-bago kasi itong model na to, ramdam ko. Versus dun sa model nila previously, parang yung red yun malamang. Yung red na switch. Ito medyo improved quality to. At dahil dyan, ito yung sinasabi kong isang maganda layout. Pansin nyo? FN and L alt magkasing size, hindi na yung pinakute. Hindi ko alam kung bakit kailangan nila magsingit ng ganito, pero sige, siguro para madaling hanapin, di ba? Madaling pindutin. Okay, tapos meron kang C which is caps lock. Okay, feeling ko okay yun, pero hindi ko lang siguro gusto yung pwesto niya na nandito siya. Siguro dito sana, or ewan ko, hindi ko lang feel yung caps lock na nandito and then yung Windows key. Syempre, yung USB-C gilid, may pailaw ba to? Feeling ko may pailaw. Parang tagos sa'yo. And then, ito rin. Ito yung ilalim. And then, ilalim uli. Or baba. Oh! Nice. Lambot. Feeling ko, ito yung medyo bago-bago model nila. Actually, may nababasa rin ako. Yung iba hindi ko na nakokomentan. Pero kasi, minsan nakikita ko kayo na nag-usap. Which is okay. Kasi, alam mo yun, parang kanya share na lang din na knowledge. Nag-order sila, alam ba, naglabas ako na itong video na to. After year, may lumabas, sasabihin, iba yung model. Nalaglag. Eventually, nag-evolve or rin naman, hindi ganun kapansin, pero mararamdaman mo, nagbabago rin yung product nila. May upgrades naman din kahit papano. Anyway, so balik tayo dito. Nice. Okay. So, open natin para makita natin yung loob. Malamang yung normal to, pero masisira ba natin to? Masisira natin. Hindi ko na tatanggalin, masisira ako. Pero one thing for sure, hot swappable to. Hindi ko na lang i-force. Pwede natin hindi, ayoko na sira. Usually sa mga ganito, ito yung ginagamit ko, yung mas mataba. For some reason, ito yung gumagana sa mga ganitong klaseng keyboard. Pero kadalasan doon sa medyo mas pricey or mas mataas-taas, mas okay to, mas madaling pang tanggal to. Yung manipis. Alam ko, nabanggit na natin to ilang beses, pero syempre, babanggitin kasi malay mo, napadaan lang sa yung video na to. Nakita mo, di ba? Anyway, going back. So, ayun yung base. Ito, plastic lang to eh. But then again, pinag-usapan natin is 600 price point. So, dahil dyan, typing test na tayo para quick lang. Na-ready na natin dito si mga pegs at nag-charge tayo kanina. Okay. Uy. Wala. Nawala kasi yung charge eh. Oops. Okay. Alright. So, kabit lang natin yan. Bagang. At ito rin. Bagang. Oops. Narinig nyo naman yun. Tumunog na agad. Check natin. Ayan ang sinasabi ko, may pailaw. 600 ng Z-Friend. Medyo palag-palag sila sa 2026 ha. Okay. Refresh natin.
Testing. Hindi pa ako nakapag-warm up. Okay, sige, wala nang warm up. Game na agad. Rekta na to. Wait lang, nagre-reflect eh. Yan, medyo kita nyo naman. Nakikita ko naman, nakita nyo. So, palag-palag na. Game. Shit! Yun ang epekto ng walang warm-up. Okay. Again, nabanggit ko naman before tayo mag-start, yung feels niya, yung switch niya mismo, medyo makunat-kunat versus dun sa Otemu. Maganda ba yun? Depende. Lagi ko sinasabi, depende kasi ako, nasanay ako sa linear na medyo hindi ganun kailangan mag-effort. So, pwede naman ako sa ganito. Medyo maninibago lang ako ng siguro ilang oras, baka araw, depende na lang kung gaano kabilis mag-adapt. Pero sa akin, mas prefer ko pa rin yung medyo mas malambot. Ano yung reference natin? Yung Ako Silver. Masasanay kasi ako, ever since kasi, sira ulo kasi yung ka-opisina natin. Di na shout out sa'yo, naka-opisina natin. Nag-refer sa akin dun sa switch na yun. Actually, maganda yung switch kasi komportable ako dun sa switch na yun. Ito, medyo mag-effort ka lang na konti. Unti-unti lang naman. So, medyo nakakapagod lang siya para sa akin in the long run. Kung ito yung gagamitin mo the whole day, or siguro maglaro ka 1-2 oras, 3 oras, medyo nakakapagod lang feeling ko versus dun sa ginagamit kong switch. Again, sanayan. Siguro kung mas nasanay ako, baka naman pag nag-switch naman ako sa ganun, feeling ko naman malambot, diba? Ganun lang. Depende lang kung ano yung preference mo at kung siguro kung saan ka nasanay. Pero, babalik tayo dito. For its price na 600, feeling ko, suabe na siya. Kung makukuha mo pa siya ng mga less than 600, mga 550, 560, sobrang panalo na siya. Pero again, itong layout na to, para sa akin, hindi siya more on the newbie friendly. Bakit? Kasi malamang kung galing ka sa membrane, yung membrane kasi full size, malamang sa malamang, may numbers yun, meron pa dito yung insert something and all, may F1 pa sa taas. Pag nagtumalong ka sa ganitong klaseng keyboard, mapapansin nyo, medyo mas maliit, maganda. Siguro kung gaming, Valorant and all, okay lang. Pero kung gagamitin mo sa work, as long as di ka gumagamit ng F1 keys at saka numbers, pasok to. Again, depende kung saan mo gagamitin, pero hindi siya masyado recommended. Pwede, pero hindi siya masyado recommended for newbies. Pero if you want to try mechanical keyboard for the price of 600, why not, di ba? So very very good. Z-Friend AG61. Palag. Dahil dyan, babay na guys. Babu.